Alice! Diyos ko! Kamusta ka na? Saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka na nagpakita? Sunod-sunod na tanong sa akin ang binabae. Halos tumabas ang litid sa leg nito dahil sa matinding pagkabigla. Kilala mo po ako? Naguguluhan kong tanong dito. Natigilan naman to, tinitigan ako mula ulo hanggang paa, kaya nagsalubong kilay ko. Kailan ka pa natutong magbiro ng ganyan sa akin, Alice? Imposible namang di mo ako kilala, ay magkaibigan tayo. Sagot nito sa akin. Kunot noo ko tong tinitigan bago umiling. Bigla ko naisip ang bili ni Mommy na mag-iingat ako dito sa Pilipinas dahil marami daw manloloko. Kaya nga nawalay ako sa kanila na maraming taon dahil sa mga taong walang magawang matino sa buhay. I'm sorry, Mr. or whatsoever. Hindi kita kilala. Baka nagkamali ka lang. Sagot ko dito at lumayo ng kaunti sa kanya. Naguguluhan naman tong napatingin sa akin. Muli ako nitong sinipat ng tingin. Pagkatapos napapailing pa ito. Sigurado po ba kayo na hindi niyo ako kilala? Pero kamukha niyo talagang nawawala akong kaibigan. Sagot nito sa akin. Umiling ako sa kanya. Isa-isang tinitigan ng mga display na cake sa estante. Baka kamukha ko lang sinasabi mong kaibigan, miss? Hindi ako yon at imposible dahil kakarating ko lang galing ibang bansa. Sagot ko dito at kinawayan si Kuya Danilo na mabilis na naglalakad palapit sa akin. Nakapili ka na ba ng gusto mong bilhin? Agad na tanong nito sa akin. Umiling naman ako at humawak na sa braso ni Kuya Danilo bago hinila palabas ng bake shop. Naiilang kasi ako sa titig sa akin ng binabae na yon. Baka mamaya, budol-budol pa siya at mabiktima pa ako. Naglipa na daw ang mga yon ngayon dito sa Pilipinas. Siyempre, bago ko malis ng UK, pinag-aralan ko muna tungkol sa bagay na to. Kailangan kong umiwas dahil baka mabiktima pa ako. May gusto ka bang bilhin? Bilisan na natin dahil gumagabi na. Alam kong napagod ka sa biyahe at kailangan mo na magpahinga. Wika sa akin ni Kuya Danilo. Sanali ako nag-isip tsaka tumango. Gusto ko sana mag-shopping ng mga damit pambahay, pero tsaka na lang. Marami pa namang araw na po pwedeng pumunta dito. Sagot ko kay Kuya Danilo. Dumating na ang mga gamit mo, Alice. Marami kang damit galing UK, kaya baka hindi mo maisot ang lahat ng yon. Sagot sa akin ni Kuya Danilo. Yeah, I know kuya. Pero karamihan sa damit na yon si Mommy ang namili. Masyadong mamahalin at nakakapanghinayang naman kung ipapambahay ko lang. Reklamo ko dito. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ni kuya. Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na yan. Kaya kang bilan ni Mommy ng kahit ilang toneladang mamahaling damit. Masaya siya sa bagay na yon kaya pagbigyan mo na. Sagot nito. Umismid naman ako. Agad akong nilala ni Kuya Danilo sa bagong bili niyang bahay dito sa Alabang. Malaki ang bahay at kitang-kita ang magandang interior sa loob. Mas maganda pa ang bahay na to kumpara sa bahay namin sa UK kung tutuusin. Agad ako nitong inihatid sa kwarto para makapagpahinga na daw muna ako. Pagpasok ng kwarto tumambad sa akin ang naglalakihang kahon ng mga gamit ko. Mukhang magiging busy ako nito bukas, kaya naman agad akong naghanda para matulog. Nag-shower muna ako, nag-apply ng mga pampaganda. Sabi ni Mommy ingatan ko daw ang aking balat dahil ito daw ang kauna-unahang asset ng isang babae. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine, agad akong nahiga sa aking kama. Dahil sa matinding pagod, agad akong nakatulog. Naawa ka sa akin. Huwag mo naman tong gawin sa akin. Hindi kita niloloko, mahal kita. Mahal na mahal kita at kahit kailan hindi ko magagawang lokohin ka. Sumisigaw kong wika habang walang patid ang pagtulo ng luha sa mga mata. Ilan, Alice? Ilang lalaki ang gusto mo? Sagutin mo ko. Mamili ka. Mamili ka sa mga tauhan ko, Alice. Galit na sigaw ng isang lalaki sa akin. Napahiyaw ako tuwing tumatama sa balat ko ang tinik ng latigo. Tama na! Masakit! Maawa ka sa amin ng anak mo! Tama na! Masakit na maawa ka sa akin. Sa anak natin, huwag mo kaming papatayin. Hindi kita niloko kahit kailan. Hindi ko nagwang tumingin sa ibang lalaki. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Hindi, Alice. Hindi ako marunong maawa sa mga babaeng katulad mo. Papatayin kita. Papatayin kita kasama ng anak mo. Sigaw nito sa akin habang paulit-ulit akong hinahampas ng latigo. Wala itong pakailam kahit saan ako matamaan. Nanlilisik ang kanyang mga mata kaya naman takot at takot akong napapasigaw. Tama na. Masakit na. Masakit. Ang anak ko ay ligtas mo ang anak ko. Paulit-ulit kong sigaw hanggang sa naramdaman ko nang may tumatapik sa aking mukha. Agad kong naidilat ang aking mga mata.
Alicia, nananaginip ka. Buti na lang dinaanan kita dito sa kwarto mo. Wika sa akin ni Kuya Danilo. Agad kong inilibot ang paningin ko sa paligid ng kwarto at habang ang hininga na pabangon ako. Kuya, ang sama ng paliginip ko. Gusto akong patayin ng isang lalaki. Inahagupit niya ako ng latigo at kahit anong pagmamakaawa ko, hindi siya nakikinig sa akin. Wika ako dito at di ko napigilan ang pagtulo ng duha sa aking mga mata. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa matinding takot. Pakiramdam ko totoong nangyayari sa akin ang bagay na yon. Shh! Tama na. Masyado ka lang napagod ngayong araw, kaya ako ano-anong pumapasok sa imagination mo. Sagot sa akin ni Kuya Danilo at pilit akong pinapakalma. Naramdaman marahil ang matinding takot na lumukob sa aking sistema, kaya naman agad tong kumuha ng tubig at binigay sa akin. Pero kuya, parang totoong panaginip kong yon. Hindi ko lang makita ang mukha ng lalaking nanakit sa akin sa panaginip ko, pero kitang-kita ko na nilisik niyang mata at dinig na dinig kong nakakatakot niyang boses. Gusto niya akong patayan kaya ilang beses niya akong hinampas ng latigo sa buo kong katawan. Puno ng takot ang boses ko habang sinasabi kay Kuya Danilo ang tungkol sa bagay na yon. Natigilan naman ito. Hayaan mo na, Alicia. Hindi mo dapat katakutan ng panaginip mo. Minsan bunga lang yun ng matinding pagod kaya tayo nananaginip. Walang sino man ang po pwedeng manakit sa'yo ngayon. Tandaan mo, nandito ko tanda kita ipagtanggol kahit kanino. Sagot ni Kuya Danilo at nilalay na akong muling mahiga. Nagpatianod na lang ako at muling pinikit ng aking mga mata. Narinig ko pa ang marahang pagbuntong hininga ni Kuya Danilo at muli nitong pinatay ang ilaw sa loob ng aking kwarto at dahan-dahang lumabas. Tanging malamlam na ilaw lang mula sa lampshade ang tinira nito, kaya naman kahit papaano naaaninag ko pa rin kung ano ang nasa paligid. Muli akong bumangon nang makalabas na si Kuya Danilo. Umupo ako sa kama. Muling inisip ang aking panaginip. Alam kong totoong nangyari yun sa buhay ko dahil sa mga peklat na naiwan sa likod ko bago ko to pinatanggal. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng matinding takot para sa kaligtasan ko. Paano kung hinahunting pa rin ako ng taong yon? Napasabunot ako sa aking buhok nang maalala ko na imposible ding totoo ang lahat ng yon. Baka nga tamang sabi ni Kuya Danilo na bunga lamang iyon ng pagod. Hindi ko dapat ini-stress ang sarili ko dahil sa mga walang kwentang bagay. Muli akong nahiga sa kama, pinilit na makatulog. Pero kahit anong gawin ko, hindi na talaga ako dinalaw pa ng antok. Bumangon ako at binuksan ang ilaw. Bubuksan ko na lang siguro tong mga kahon para mailagay ko na sa closet ang mga gamit ko. Total naman mukhang hindi na ako makatulog. Miguel's POV. Tita Alicia! Narinig kong sigaw ng kambal at excited na sinalubong ang paparating na kaibigan ni Alice. Linggo ngayon at nandito kami sa pool dahil balak namin mag-bonding mag-ama. Kakatapos lang namin kumain ng agahan at sinabi ko sa kambal na magpababa muna ng kinain bago lumusong ng pool. Sakto naman at dumating si Alicia, kaya naman naagaw nito ang atensyon ng kambal. Si Alicia ang isa sa gumagabay sa pagpapalaki ko sa kambal. Kung gaano to kaabala, nagawa pa rin itong maglabas-pasok dito sa manson para dalawin ng kambal na siyang labis kong pinagpapasalamat. Oh, dahan-dahan lang. Alam ko naman kung anong gusto ninyo kaya excited kayong sumalubong sa akin. Narinig kong wika ni Alicia sa mga bata. At nakita ko pang itinaas itong hawak na paper bag na naglalaman ng cake galing bake shop. Napailing na lamang ako. Nagpa siya akong bumalik ng kwarto. Total naman nandito sa Alicia, hayaan ko muna itong makasamang kambal. Mamaya din ng konti darating si Lucas at Jesusa para dalawin din ng kambal. Mabutit di sila nagsasawang dalawin ng kambal tuwing linggo. Kahit papaano, nakakatulong sila sa akin ng mga panahon na laging hinahanap ng kambal ang kanilang ina na si Alice. Ikaw na munang bahala sa kambal, Alicia. Maiksi kong wika dito at mabilis na naglakad paalis. Agad naman tong tumango at muling binaling ang atensyon sa kambal. Nakasalubong ko naman si Nanay Hilda bago ako makapasok ng manson. May dala tong juice at pancake. Akala ko ba magsuswimming kayo? Tanong nito sa akin. Nandyan si Alicia, Nay. May makakasama naman ng mga bata sa pool kaya pakitulungan na lang na bantayan sila. Ipatawag niyo lang ako kapag dumating na sina Lucas. Sagot ko dito. Agad namang napatango si Nanay Hilda at nagmamadali akong naglakad papuntang kwarto. Pagkapasok ko sa loob, agad akong napahiga sa kama. Dumakon tingin ko sa picture frame ni Alice. Tinitigan ko ito at sumili ang malungkot ng ngiti sa aking labi.
Pagkatapos pinikit ko ang aking mga mata habang inaalala ang nakangiting mukha ni Alice. Mahigit 2 taon na itong nawawala. Hindi ko alam kung buhay pa ba ito ngayon. Siguro kung dito umalis ng bahay, baka kasama ko pa to hanggang ngayon. Hindi ko ito susukuan sa sakit niya at kahit anong mangyari, ilalaban ko ang buhay nito. Gagawin kong lahat para mailigtas to sa kamatayan. Pero mukhang nawala ng tiwala si Alice sa kakayahan ko. Basta na lang tong umalis at biglang naglaho. Mahigit 2 taon na kaming iniwan, pero wala pa ring palatandaan na muli itong babalik. Siguro kailangan ko nilang tanggapin sa aking sarili na kahit kailan, hindi na to muling magpapakita pa sa amin. Ganun pa man, wala na akong balak pang maghanap ng ibang babae. Tama na sa akin na babalik-balikan sa aking alaala ang masaya naming pagsasama ni Alice. Alam ko maraming babaeng naghahabol sa akin, pero ayoko nang pumatol pa sa iba. Sapat na sa akin ang mga alaala ni Alice at hahanapin ko to kahit nasa kabilang buhay. Napabangon ako na marinig kong may kumakatok sa pinto ng aking kwarto. Agad ko itong binuksan at sumalubong sa akin ang nakangiting si Nanay Hilda. Nasa baba na si Lucas. Gusto raw ng mga batang pumunta sa amusement park at ipinapatanong ni Lucas kung sasama ka. Pagbabalita sa akin ni Nanay Hilda. Napabuntong hininga ako. Linggo ngayon at nangako kung buong oras ko ilalaan sa kanila kapag nandito ako sa mansyon. Sige Nay, susunod na ako. Pakisabi sa kanila, pakihintay ako dahil sasama ako. Sagot ko dito. Nakangiti itong tumango at agad na nagpaalam. Agad akong nagbihis ng komportableng t-shirt at buong shorts. Pinaresan ko to ng rubber shoes. Pagkatapos nagmamadali akong bumaba. Naabutan ko sina Alicia, Jesusa at Lucas na pinagpapasapasahan ng isang cellphone. Kunot no akong lumapit sa kanila. Ano yan? Sabay na napatay ng mga to sa akin nang makalapit ako. Pagkatapos iniabot sa akin ni Lucas ang hawak itong cellphone. Ikaw nang humusga kung sinong nasa video? Wika sa akin ni Lucas. Kunot no ako namang tinitigan ang nakaplay na video at nagulat ako sa aking nakita. Kunot no akong napatingin kina Lucas, Jesusa at Alicia. Hindi ba parang si Alice siya? Oo, nagbago ang appearance niya dahil sa klase ng kanyang pananamit, pero sa tindig pa lang, kuhang-kuha niya talaga ang postura ni Alice. Hindi lang masyadong kitang mukha, pero ang sabi ni Alicia, kamukha daw to ng asawa mo. Wika ni Lucas sa akin. Tumingin ako kay Alicia. Actually, tinawag ko siya sa pangalan niya, pero nag-deny siya. Hindi niya raw ako kilala at malabo daw na magkakilala kami dahil kakarating lang niya galing ibang bansa. Pero alam mo, nagtataka ako. Kamukha niya talaga si Alice. Although para may nagbago sa kanya pero sa mukha at boses niya, si Alice talaga siya. Paliwanag naman ni Alicia. Imposible naman na i-deny ka ni Alice, Alicia. Best friend mo yon at hindi masama ang ugali ni Alice para itanggi ka. Sabat naman ni Jesusa. Yon nga ang pinagtataka ko eh. Kitang-kita sa itsura niya kahapon na hindi nga niya ako kilala. Wala man lang ako nakita na kahit palatandaan sa mata niyang natatandaan niya ako eh. Takang-taka pa sa habang nakatitig sa akin. Parang kahapon niya nga lang ako nakita. Sagot ni Alicia. Napailing na lamang ako at muling ibinalik ang cellphone kay Lucas. Hindi kita ang mukha ng babae na nasa video, kaya malabong si Alice yon dahil sa pananamit pa lang, hindi nagsusuot ng ganyang klase ng damit ang mahal ko. Isa pa na may nakita ko tong kasamang ibang lalaki, kaya imposible talaga. Mahal ko ang asawa ko at di niya ako ipagpapalit kahit kanino. Alice POV. Napangiti ako habang pinagmamastan ang nakaayos ng mga gamit ko dito sa walk-in closet. Hindi na ako bumalik sa pagtulog ko at inabala ko ang aking sarili sa pag-ayos ng mga gamit galing UK. Tama si Kuya Danilo, ang dami kong mga damit. Hindi naman pwedeng buruhin ko ang mga to sa loob ng walk-in closet ko. Kailangan magamit ko mga to para naman hindi masayang. Lumabas ako ng aking walk-in closet na makita kong maayos ang lahat. Isinalansan ko sa isang tabi ang mga cargo boxes at pinakuha ko nilang tumamaya sa mga kasambahay para itapon sa basurahan. Tiningnan ko ang relo sa bedside table ko at nagulat pa ako dahil halos 10:00 na pala ng umaga. Grabe, hindi ko man lang namalayan ng oras, kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Agad akong naligo at nagbihis ng komportabling damit. Maiksing short at medyo maluwag na blouse ang napili kong isuot. Nagmamadali akong bumaba at hinanap ang dining area. Hindi ko pa naikot ang kabuuan ng bahay kaya naman nangangapa pa ako kung nasa ng dining area.
Hindi ko pa naikot ang kabuuan ng bahay. Buti na lang at may nakasalubong akong kasambahay at sinamahan niya ako. Hindi ko alam kung bakit kailangan namin tumira sa ganito kalaking bahay. Parang sobrang lungkot. Kailangan pa namin maghanapan. Mamaya iikutin ko ang buong bahay at kakabisaduhin ko ang bawat lugar. Pagdating sa dining area, may nabutan akong dalawang kasambahay. Sabay pa silang bumati sa akin. Good morning, Ma'am Alicia. Sabihin niyo lang po sa amin kung ano pa po ang gusto ninyong kainin para maipaluto agad sa cook. Bati ng isang medyo kasing edaran ko lang na kasambahay. May nakakain ng pagkain sa mesa. Dahil di naman ako mapili sa pagkain, naupo na ako. Ayos na sa akin ang mga pagkain dito. Ako lang bahala sa sarili ko. Pero yun na akong iwan at gawin ng mga trabahong nakaatang sa inyo. Wika ako sa mga ito. Agad namang nagsitango at lumabas na ng dining area. Agad akong nagtimpla ng kape at kumuha ng sliced bread. Ayos na sa akin ang gantong pagkain. Di ako mahilig kumain ng kanin. Kaya kong kumain ng tinapay lang at prutas buong araw. Pagkatapos ko magkape, lumabas ako ng bahay. Malawak ang bakuran ng bahay at may malawak na swimming pool. Hindi maikakailang mayaman talagang pamilyang meron ako. Sayang nga lang at mukhang di ko na-enjoy ang mga to nung kabataan ko pa dahil nawalay ako sa kanila ng napakatagal na panahon. Sinipat kong aking relo. Ngayon ko lang napansin na wala pala si Kuya Danilo. Mukhang umalis to ng bahay at pumunta sa ospital. Napabuntong hininga ako. Hindi po pwede magstay lang ako sa bahay ng buong araw. Tiyak na wala pang isang linggo, mabuburyong ako kapag nagkulong ako dito. Kailangan kong lumabas at maghanap ng mga bagong kaibigan. Muli akong umakyat ng kwarto para kunin ang aking cellphone. Nagtaka ako dahil maraming missed call si mommy sa akin. Di ko napansin ang mga tawag nito kaya agad akong nag-return call. Baka mamaya nag-aalala to sa akin. Alicia, bakit di mo sinasagot ang tawag ko? Kamusta ka dyan? Agad na tanong sa akin ni mommy. Ayos lang ako, mom. Pasensya na po. Kakatapos ko na mag-ayos ng mga gamit ko kaya hindi ko napansin ang tawag nyo. Sagot ko dito. Ganun ba? Hindi ka ba pinapabayaan ng Kuya Danilo mo dyan? Tanong ulit ito sa akin. Ayos lang ako, mommy. Inaalagaan ako ni Kuya Danilo kaya wag po kayo mag-alala. Kamusta kayo ni Daddy? Kailan kayo susunod dito sa Pilipinas? Tanong ko dito. Natigilan naman to ng ilang segundo bago sumagot. Alam mo naman hindi namin pwedeng iiwan ang mga negosyo natin dito, anak. Hayaan mo kapag hindi busy, uuwi kami dyan para makapamasyal tayo. Sagot ni mommy. Okay, mom. Bala ko ngayon mag-ikot-ikot muna at puntahan si Kuya sa ospital. Mukhang mag-enjoy naman ako dito sa Pilipinas kaya wag po kayo mag-alala sa akin, mom. Sagot ko na lang dito. Okay, anak. Basta mag-ingat ka lang palagi dyan, ha? Tandaan mo lagi mga sinasabi ko sa'yo noon. Maraming masasamang loob kahit saan, kaya wag ka na magtitiwala kahit kanino. Sagot nito. Pagkatapos ay nagpaalam na dahil may pupuntahan daw sila ni Daddy. Napabuntong hininga na lang ako at muling nagdial. Magpapaalam ako kay Kuya Danilo na mamamasyal ako. Kaya mo bang mamasyal mag-isa? Intayin mo lang ako, may tatapusin lang akong isa pang pasyente para masamahan kitang mamasyal. Sagot ni Kuya pagkatapos kong magpaalam dito, naalis ako ng bahay para mag-ikot-ikot. Kaya kong sarili ko, Kuya. Huwag kayong mag-alala. Nakalimutan niyo yata na dito ako lumaki sa Pilipinas. Alaala lang na wala sa akin pero aware pa rin naman ako kung anong meron sa bansang to. Sagot ko dito. Pasamahan na lang kita sa driver ko. Huwag ka lang tumanggi pa dahil hindi kita papayagan kapag magko-commute ka lang. Sagot nito. Agad naman akong pumayag. Mas maigi nang may maghahatid at magsusundo sa akin. Saan man ako magpunta. Para hindi na ako mahirapan pang mag-commute. Intayin mo na lang si Mang Hernan. Huwag ka mag-alala, mapagkakatiwalaan mo siya. Asawa siya na isa sa mga kasambahay natin. Diyan na si Aling Yoli. Mamaya isa-isa ko ipapakilala sa'yo. Lahat ng kasama natin sa bahay para naman madali mo silang tawagin kung may gusto kang iutos sa kanila. Muling wika ni Kuya Danilo. Sige, Kuya. Maghahanda na ako ngayon. Salamat, Kuya. Sagot ko dito bago pinatay ang tawag. Agad akong nagbihis ng damit pang alis. Nagsuot ako ng fitted jeans at white blouse with matching white gold necklace and white gold wristwatch. Pagkatapos, sinernohan ko rin ng white rubber shoes para comfortable ako kapag kailangan kong maglakad-lakad. At nagsuot din ako ng oversized sunglass. Nang makontento na ako sa aking outfit, kinuha ko ang paborito kong shoulder bag. Nilagay ko ng aking wallet at cellphone bago nagmamadaling bumaba ng bahay. Mabuti na lang at naghihintay na sa akin ang driver ni Kuya Danilo, kaya agad na kaming umalis.
Ma'am, saan niyo po gustong mamasyal? Tanong nito sa akin habang nagda-drive. Agad naman akong nag-isip. Saan na nga ba ako pwedeng pumunta? May malapit po bang amusement park dito, Manong? Tanong ko na lamang. Hindi ko alam kung ba't biglang pumasok sa isip ko ang lugar na yon. Meron po, ma'am. Ilang minutes lang nandun na tayo. Gusto niyo po bang dun muna kayo dadalhin? Sagot nito sa akin. Agad akong napangiti. Sige, Manong. Dun muna tayo pupunta pagkatapos dadan tayo ng mall dahil may bibilhin ako. Sagot ko dito. Sige po, ma'am. Sagot ito sa akin at nag-concentrate na sa pagdadrive. Inabala ko naman ang aking sarili sa kakatingin sa aming daraanan. Wala pang kalahating minuto pumarada na kami sa harap ng isang amusement park. Agad akong bumaba ng kotse. Pagkatapos inabutan ko ng pera ang driver. Manong, pangkain niyo po hanggang wala pa ako. Kunin ko na din ang cellphone number niyo para matawagan ko kayo kapag tapos na akong mag-ikot. Wika ako dito. Nag-aalangan pa tungkulin ang perang iniabot ko pero pinilit ko sa kanya. Pagkatapos agad kong na-save ang cellphone number nito. Tatawagan ko na lang tumamaya kapag nagsawa na ako sa loob. Agad akong bumili ng ticket para makapasok sa loob. Gumuhit ang ngiti sa aking labi na makita ko mga nakakatuwang rides. Pami-pamilang namamasyal at parang ako lang yata ang naligaw mag-isa. Masaya kong inikot ang buong paligid. Wala akong balak sumakay sa mga rides. Gusto ko lang panoorin ang mga masasayang mukha ng mga bata. Hindi ko alam pero parang nakaramdam ako ng lungkot sa kailaliman ng puso ko kapag makakita ko ng masasayang mga bata. Pakiramdam ko may malaking bahagi ng pagkatao ko ang nawala. Hindi ko na malayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Tinanggal ko muna ang oversized sunglass ko at pinunasan ko ang aking luha. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit bigla na lang akong naging emosyonal. Pakiramdam ko may hinahanap ang puso ko nang hindi ko alam. Parang may kulang sa akin. Nakaramdam ako na matinding lungkot kaya't nagpasya na lang ako na lumabas na. Hindi masasagot lahat ng katanungan sa puso ko dahil tuloy nang nakalimutan ng isip ko ang aking nakaraan. Mommy? Nagulat pa ako nang may batang biglang yumakap sa akin. Muntik na kami matumba. Pareho dahil bigla itong humarang sa harap ko at agad na yumakap sa akin. Puro ng pagtataka, napalingon ako sa paligid. Hindi ko alam pero pakiramdam ko biglang sumiktong puso ko na makita ang itsura ng binata. Napaka-inosente nito at umiiyak ang bata habang nakayakap sa akin. Maine! Tawag ng isang baritonong boses ng lalaki sa likuran ko. Napatulala ako. Pakiramdam ko biglang namanhid ang buo kong katawan. Napalunok pa ako na makailang ulit bago ko pilit na tinatanggal ang maliliit na mga kamay na nakayakap sa akin. Pagkatapos pumantay ako dito. Tinitigan kong umiiyak nitong mata. Why are you crying, baby? May nanakit ba sa'yo? Nagtataka kong tanong dito habang hindi ko mapigilan na punasan ng mga luha sa mga mata nito. Mommy, bakit di ka na umuwi sa amin? Tanong nito habang nakatitig sa mukha ko. Muli ako napalunok habang nag-uunahan sa pagkabog ang puso ko. Miss, pasensya. Wika ng isang lalaki at hinawakan sa balikat ang batang babae. Pagkatapos ay tumitig ito sa mukha ko at nakita ko matinding pagkagulat sa mga mata nito habang di maalis-alis ang tingin sa akin. Alice? Mahina nitong sambit sa pangalan ko. Naguguluhan naman akong tumitig dito. Napatayo ako ng maayos. I am sorry, mister. Hindi kita kilala. Sagot ko dito. Pagkatapos muli kong tinignan ng batang umiiyak. Daddy, si mommy. Nandito na siya. Narinig kong wika ng batang tinawag itong Maine kanina. Kunot noon namang tumitig sa akin ng lalaki na hindi ko alam ang pangalan. Alice, ano to? Nagjo-joke ka ba sa amin? Ang tagal kitang hinanap, saan ka ba galing? Sambit ng lalaki sa akin at takmang yayakapin ako, pero umilag ako kasabay ng pag-iling. I am sorry, mister, pero hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Sagot ko dito. Agad akong tumalikod at nagmamadaling nilisan ng lugar. Narinig ko pa ang paulit-ulit na pagtawag na, Mommy, sa akin ng batang babae, habang umiiyak pero hindi ko pinansin. Wala akong ibang gusto kundi makaalis sa lugar na to. Miguel's POV. Pagdating ng amusement park, agad na nagaya ang kambal para mag-rides. Agad ko naman silang pinagbigyan dahil ito naman talaga ang sadya namin dito. Mas maigi ng umpisan kagad ang adventure para makarami. Tuwang-tuwa naman sila Lucas at Jesusa, pati na rin si Alicia.
Parang bumalik sila sa pagkabata habang ako naman, tahimik lang nanonood sa kanila. Halos lahat ng rides gusto nilang subukan kasama ng kambal, pero may isang particular na rides na ayaw sumama ni Maine. Kaya naman naiwan kami sa isang tabi habang hinihintay sila. Tinanong ko pa si Maine kung anong gusto nitong kainin habang naghihintay kami, nang bigla itong may ituro sa akin. Daddy, para nakita ko si Mommy. Agad nitong wika habang nakatingin sa isang direksyon ang mga mata nito. Bigla akong kinabahan. What? Where? Tanong ko. Pero nagulat ako nang bigla itong tumakbo paalis habang sumisigaw na, Mommy! Mommy! Agad ko tong sinundan at nagulat ako na makiyakap na to sa isang babaeng nakatalikod sa akin. Agad ko silang nilapitan habang tinatawag ang pangalan ni Maine. Agad kong hinawakan ng balikat ni Maine upang ilayo sa babae nang matigilan ako na makita kong mukha nito. Hindi ako maaaring magkamali. Si Alice ang nasa harap ko kaya naman agad ko tong tinawag sa kanyang pangalan. Alice? Paanas kong wika. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito tandang hindi nito nagustuhan ang pagkabiglas ko sa pangalan niya. Tinitigan ko to sa mga mata pero wala akong mabasa na kahit anong emosyon dito. Nakita ko sa reaksyon niya na totally strangers kaming mag-ama sa kanya, kaya naman nagtaka ako. I'm sorry, mister. Hindi kita kilala. Sagot nito sa akin. Pagkatapos mabilis nung umilag ng akmang yayakapin ko to. Gulong-gulo ko dito. Hindi ako pwede magkamali. Si Alice ang karap namin ngayon. Pero bakit bukang hindi niya kami kilala? Bakit pati sarili niyang anak hindi niya kilala? I am sorry, mister, pero hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Muling wika nito at tuluyan na kaming tinalikuran. Agad namang pumalahaw ng iyak si Maine habang tinatawag to. Mommy! 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 Huwag mo kaming iiwan. Promise hindi na kami magpapasaway. Palahaw na iyak ni Maine. Pero hindi natinag si Alice. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-alis nito. Wala itong pakialam sa anak namin na halos maglupasay na sa pag-iyak. Pinagtitingin na rin kami ng mga tao kaya naman inalo-alo kong anak ko. Don't worry baby, babalik si Mommy, tahan na. Wika ako dito at pagkatapos niyakap ko to. Nasa ganong sitwasyon kami na lumapit si Lucas sa amin. Takang-taka ang mga to kung bakit umiiyak si Maine. Gusto ko si Mommy! Gusto ko si Mommy! Paulit-ulit na wika ni Maine. Nagtatantrums na ito kaya naman binuhat ko na. Pagkatapos mabilis ako naglakad palabas ng amusement park. Takang-taka namang napasunod sa amin si Lucas. Pagkarating ng parking wala pa rin tigil sa pag-iyak si Maine. Kahit anong gawin kong pag-aalo dito, hindi pa rin to at nakikinig. Mommy! Mommy! Paulit-ulit itong bigkas. Takang-taka naman si Alexos habang nakatingin sa kakambal. Ano nangyari, Miguel? Bakit bigla niyang hinanap si Alice? Naiinggit ba siya sa ibang bata sa loob? Nagtatakang tanong ni Lucas sa akin. Sinulyapan ko muna si May na nagwawala pa rin at pilit na pinapatahan ni Jesus bago tumikim. Nakita namin si Alice kanina. Sagot ko dito. Gulat na napatitig sa akin si Lucas. And where is she? Bakit wala siya dito? Tanong ni Lucas. I don't know. Hindi ko rin maintindihan. Hindi niya kami kilala. Sagot ko dito. What? That's impossible. How come hindi kayo kilala ni Alice? Especially Maine? Puro ng pagtatakang bulala si Lucas. Umiling ako. Yun din ang pinagtataka ko. Imposibleng matiis niyang anak namin. Na halos matiis niyang anak namin na halos maglupasay na. Kakaiyak habang tinatawag siya? Naguguluhan kong sagot. Baka naman hindi talaga siya yon, Miguel. Baka naman ibang tao yun at pagkamalan niyo lang. Sagot ni Lucas. Umiling ako. Hindi ako maaaring magkamali. Lucas, si Alice ang nakita namin kanina. Kahit mag-deny siya, alam kong siya si Alice. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit niya kami kinakaila. Sagot ko. At pagkatapos tinignan ko si Maine. Kahit papaano kumalma na to. Papuntahin mo bukas sa opisina ang private investigator ko. Gusto kong paimbestigahan kung ano nangyari sa asawa ko. Hindi ako papayag na muli niya akong tatakasan. Nandito lang siya sa Pilipinas at pinagtataguan ako. Wika ko kay Lucas. Ngayong nakaharap na ni Miguel si Alicia, mapatunayan kaya niyang ito si Alice na kanyang asawa? Ano ang gagawin ni Alice ngayong unti-unti napapalapit sa kanya mga taong mula sa kanyang nakaraan? Magawa kaya niyang maalala ang kanyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.